Always together. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Carlito C. 53. Yung bukol ko dati, malaki. Ngayon lumiliit na yung bukol ko. Subukan nila ang Santon Plus. Dahil nasubukan ko na talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Kaya kung ako sa inyo, gumamit kayo ng Santon Plus kung may mga bukol kayo sa iyong mga katawan. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ibsa na nga ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako namumblema ngayon. Kayo rin, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Umuulan! Umuulan ng free e-load sa Amluwilier! May free e-load sa bawat prenda at renewal transaction with ML Quick Cash Loan. Never mauubusan ng load! Prenda all you can na sa pinakamalapit na Amluwilier. Free e-load sa prenda. Promo runs from June 16, 2025 to September 16, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 227744 Series of 2025. Lori, narinig mo na ba ang Vicon Cat Lab dito sa Bataan sa St. Joseph Hospital? Oo, Ana. Nakaka-excite talaga. May mga procedures na dati ay kailangan gawin sa ibang lugar, pero kaya nang gawin dito ngayon. Pwede na silang magpa-angiogram, angioplasty, maging pagkakabit ng pacemaker at coiling ng aneurysm na gawa na din dito sa Bataan. Talaga? Ang galing ah! Nabalitaan ko nga nagkaroon ng 3 international awards ang St. Joseph Hospital dahil dito. Wow! Balita ko may 24/7 Vicon Cat Lab hotline na sila na pwedeng tawagan anytime. Ang galing! Mas nakakatiyak tayo na may access tayo sa mga espesyalistang doktor. Salamat sa balita, Lori. Walang anuman, Ana. Sana tuloy-tuloy pa ang mga makabagong serbisyo dito sa Bataan para sa mas maayos na pangangalaga sa atin. Vicon Cat Lab, world-class na serbisyo sa Bataan, hatid ng St. Joseph Hospital. Para sa karagdagang impormasyon, tawagan ang aming 24/7 hotline 0962579469. This is life, this is sound. I know I got you all the time. It's my station, the station. It's 104.5, the friendliest radio station. The only one loved by the nation. All the best music, all the time. This is Power Radio. Laging kasama sa anumang oras. Sa balita, jokes at tugtugan. Dahil kapiling ka, lalong sumasaya. Gumaganda ang bawat araw. This is life, this is sound. I know I got you all the time. It's my station, your station. It's 104.5, the friendliest radio station. This is Power Radio 104.5. Nagsalita na ang buong Bataan. Ano ang radyo na pinakikinggan mo? Siyempre, Power Radio #1 sa aming Sa Power Radio, laging una sa balita. Power Radio, balitang bataan. 104.5 FM lang sa umaga. Lalo nating araw ng linggo, naalala ko ang aking nakaraan. Dahil dito sa Ilano Kupang, Barangay Bagong Silang, Power Radio #1. Power Radio #1! Gets mo na? Ganon sana. The Power Radio 104.5 FM. Mga awiting patuloy na sinasabayan noon at ngayon. Mga awiting patuloy na nagpapasayaw. You gotta lick it. Gumalaw at sumayaw. Power Disco Fever. Power Disco Fever. Power Disco Fever. Si Jess. Ang Jolly and Groovy DJ. Power Radio 104.5. Always together tayo dito sa Power Radio 104.5.
Once again, this is DJ Jess for Power Disco Fever up until 8 p.m. Kaya kung meron ka pa rin mga pagbati ka Power, 0964-742-1663. And don't forget to follow us on Facebook, Power Radio 104.5 FM Bataan, na kung saan live na live po kami. Paki-follow nyo na at mga ka-Power. At ito yung mga kailangan nyong matutunan or malaman aside from sa pagkakaroon ng mga 8 to 5 na work, di ba? Special po itong mga bisita ko ngayon dahil galing pa sila sa Cavite and Pangasinan. Ma'am, Quezon Province ba? Quezon Province pala. Sino nagpunta ng Pangasinan? Wala ba? Hindi. Mga work po nila ngayon. So, makikita nyo po sa aming live. Kasama ko po si Ma'am Rochefel Rivera and Ma'am Charlene Fortunato. Tama naman pala. Nawala yung ano ko. Nasaan na yung calling card ni sir? Ayan, live na live. Nakita nyo po kung paano. Sir, pahingi pa pong isa para ma-introduce natin. So, si Ma'am Roche and Ma'am Charles po, from Filipino Online Professional Service Cooperative. So, marami po sila mga issue-share sa atin. Sobrang haba po ng profile nila ka-Power. Kaya sabi ko sa kanila, sila na lang mag-introduce sa sarili nila. Kasi baka pag binasa ko, magkatampuhan pa sila. Yung isa hindi ko nabasa yung profile niya, tapos yung isa nabasa natin, di ba? So, sa mga ka-Power natin na ngayon pa lang po nakinig or na tumutok sa amin sa live, dati na po natin tong ginagawa with different version ng mga guests. So, from Gen Z, Millennials, and this time, sila na din pong magsasabi kung saang generation sila at kung ano ba yung mga maipapayo nila sa atin. Saan? Pero I mind you guys, sobrang galing po ng dalawang to. Mamaya nyo po malalaman more about them or more about us, kung paano kami nag-come up na ganito na, sige, mag-interview na tayo. Alamin na natin to, tulungan nyo na yung mga ka-Power natin. So, unahin na natin si Ma'am Charlene. Total, maganda pa rin ang upo niya dyan, no? Talagang yung ngiti niya hindi na nawala simula nang dumating siya. Sige, Ma'am Charlene, all about yourself, kung ano yung mga ginagawa mo, ano yung mga businesses mo ngayon. Businesses po ha, hindi lang business. Sige po, Ma'am Charlene. Magandang hapon po sa inyo lahat. I'm Charlene Fortunato and I'm one of the founding members of FAPSCO, Filipino Online Professional Service Cooperative. At isa po akong trainer ng iba't ibang government agencies like the ACT, PPTC, and Tourism Promotion Board, and DTI. And of course, nag-TESDA po kami kung saan nakilala po namin si DJ Jess. Okay? Oh, bongga. Yes po. And Diba? Sabi sa inyo, ang dami yun. Meron pa yan. Yes, Sige I'm po, the ma'am. founder of Fortunate Online Solutions. Okay. Thank you so much, Ma'am Charles. Si Ma'am Roche naman. Gusto kong sabihin copy-paste na lang kasi magkasama naman kami ni Charlene since 2013 sa Filipino Online Professional Service Cooperative. Just the same training, nagtitrain kami for DICT, DTI, PTTC. What is PTTC, ma'am? Philippine Trade and Training Center. Siya yung training arm ni DTI. And then, yung TESDA, very recently TESDA, and of course other private institutions. So nagtitrain kami sa iba't ibang mga companies na nagre-request ng digital skills training and entrepreneurship. Yan. So my first question, paano po kayo nag-come up sa pagiging ganyan na profession from... May work po kayo before yung 8 to 5 na trabaho? Something like that? Corporate job? Yeah. And then, paano po kayo nag-come up na, okay, this time, gawin na natin to. Talagang magiging trainer na tayo ng mga iba't ibang mga government and private institution. So, when was that? Sige, unahin ko na yun sa akin. Sige It was po. 2013. Nag-resign kasi ako sa company before, sa corporate. I really wanted to become an entrepreneur. So, kaya lang, parang hindi pa siya para sa akin at that time. So, nag-fail yung business na tinayo ko. And then I said to myself, ayokong bumalik sa corporate. Kasi at that time, meron akong 2-year-old baby girl na nagpapa-breastfeed ako. Sabi ko, gusto ko maghanap ng trabaho sa bahay lang. Anong work mo before? Nasa call center ako before. Okay. Sa collections. Yun nga lang, sabi ko, ayoko na ng panggabi, ayoko na ng corporate. Hanggang sa dumating si baby girl. Ayun, tapos ayoko siyang iwanan, syempre. Alam mo naman, pag mother ka, gusto mo ikaw yung mag-aalaga sa anak mo. 2013, so... 2013. 12 years?
22 Yes. years. No, 12 years. 12 years. 12 Kita nyo, years mali lang. pa ako sa math. 12 years lang. 12 years Ayun. lang, 12 years. Oo, and then I started searching online. Binanggitin ng kapatid ko sa akin yung about virtual assistant. And at that time, akala ko yung term na virtual assistant para lang sa mga programmer, yung mga technical. And feeling ko that time, hindi ako technical. Ang baon ko lang skill ay English speaking kasi nga galing ng call center. Tapos, marunong ako magsulat ng essay. So, feeling ko vlogging. So, doon ako nagsimulang Dati pa po pala talaga yung mga VA, no? Parang nito lang talaga siya nag-boom. O si Ma'am ano naman po, si Ma'am Shirls, paano po kayo napunta sa gantong larangan? Ako, parehas kami ni Rochelle. 2013, nag-resign din ako sa office. Ako isang supervisor sa isang manufacturing company, di ba, napakalayo. Oo Then, nga. Manufacturing company yes. yan. Sabihin mo na, para makita nila yung profile mo talaga. Blinds, ako yung nagsusupervise sa blinds, production operation, blinds, okay. wallpaper, and fabrics. And normally, dahil production operation nga yung hawak ko, normal sa akin yung 8 a.m. till 8 p.m. 12 Then hours. pagdating ng mga, syempre manufacturing company kami, pagdating ng December, book yung orders, minsan inaabot ako ng madaling araw. So sabi ko, hindi ko gusto na ganito ang mangyari sa akin sa buong buhay ko. So I search kung ano yung mga pwede ko pang gawin. At kung lilipat naman ako sa isang bang company, that same job, di parehas lang din, di ba? Then mayroon akong mga kasama na freelance na. Then, nag-aral ako ng freelancing, ng skills. And doon nakita ko si Rochelle kasi nag-aral ako ng vlogging in social media at ako sa mga nag-outreach sa mga vloggers. So, naging vlogger-vloggeran din ako. Isa sa palagi kong Palakpakan natin yan. Yeah, palagi kong nako-call si Rochelle para magsulat para sa akin kasi ang sipag niya magsulat. So, kasi may mga vlogger na hindi yung quality ng sulat at hindi sila minsan nagsusulat ng kung ano yung dapat nilang mga isulat. So, ayun. So, si Rochelle, and nalaman ko na siya din na nagpi-freelance. So, nung nakita ko, meron akong kabaro dito, nagpi-freelance din. So, nag-switch na kaming dalawa hanggang sa magkasabay kami na nakakuha ng opportunity to train. So, paano nag-start yun, ma'am? Under DICT agad? Under DICT kasi we have the same mentor. Nagbumuo muna kami. Mayroon kaming VA-preneur. Sa VA-preneur is a program kung saan nagtuturo kami sa iba't ibang places. Pagkatapos sa iba't ibang place na, syempre, meron nagsusupport din sa amin. Tapos minsan, dahil nga, nandun yung passion namin para mag-train, minsan kami pa yung nag-aabono. O siguro si Rochelle na yung bahala doon sa ibang magkwento. Pero ma'am, kasi diba hindi naman tayo pwedeng basta tumalon lang from corporate or from 8 to 5 job or from shifting jobs sa pagiging freelancer. Kasi po, ngay isipin ng mga iba nating ka-power, paano ko gagawin niya? Wala naman akong connections. Or maybe, meron kang mga pwedeng i-search online, pero way back 12 years ago, hindi naman kasi ganun ka-boom pagdating sa mga mga online jobs na pwede mong i-search. So, paano kayo nag-come up or nagkaroon ng, kumbaga, initiative na, ito na to, kailangan na natin siyang simulan? Sino yung, kumbaga, yung nag-fire up nung passion na yun, aside dun sa sinasabi niyong dalawa na nakita kayo, tapos naisip niyo na maging trainer? Kasi merong isang, kumbaga, let's just say, hindi naman siya connection, pero yung tao na pwede mo talagang malapitan or magtuturo sa'yo kung paano mo talaga siya gagawin. Nung mga panahon na yun kasi, konti pa lang yung mga nagtitrain. Oo, konti pa lang siya, especially dito ma'am. sa Pilipinas. So ako, nag-search talaga ako ng mga training sa US. At ang first na trainer ko ay si Susan Mercion. So isa siyang project manager sa US. At saka si, I forgot what her name is. Nakalimutan ko na. Sheila. Ayun, Sheila Davis at that time. Talagang kayo, ma'am, hinanap nyo talaga. Naghanap ako. Tapos nag-enroll ako. At that time, wala akong pambayad. So, si Susan, $79, di ko makakalimutan yung course. $79? For Magkano 6 po yun? months. Namali ako sa years Baka for sure, baka mamali ako sa pera. Nasa mga 4,000 siguro, more or less, at that time. Kasi wala nga akong work, diba? So, nag-message ako sa kanya, sabi ko, I would really love to take the course, but I don't have the money. Pwede akong mag-offer ng services or just, tell me what I can do for you. Parang ganon. Nasabi niya, no, Kumbaga, you're so parang passionate. exchange deal lang, ma'am. Sabi niya, I can see how passionate you are. Sabi niya, I would like to take you in as my scholar. So, doon siya nagsimula. And then, yung isa naman, free coaching yung ino-offer niya, si Sheila Davis. So, nag-offer siya ng coaching. Sumama naman ako kasi free. So, and then from then on, nagdire-diretso na siya. And I realized, kulang ng ganito ang mga Pilipino.
Wala pa tayo po niyan 12 years wala. ago eh. Oo. Kaya nagsimula akong gumawa ng mga YouTube training videos kasi feeling ko, dahil may nakita akong opportunity na maganda para sa mga Pinoy, lalo na sa mga OFWs na parents na ayaw iwanan yung anak. So I felt that it's my responsibility to share them. Kaya doon ako nagsimula na buti na lang, ganun din ang gusto ni Sherlyn. Kaya kami nagsimulang mag-create ng mga VA-preneur training program at that time. Work from home na rin to, ma'am, no? Hindi pa Yes, uso work yung from yung nagtatrabaho ng nasa bahay, di ba? So, in a way, parang kayo po yung isa sa mga nauna bago pa talaga nag-boom na work from home. Kasi nauso lang din yan, ma'am, Mas nung pandemic. Maraming nauna, Oo. pero parang mas nag-boom lang po kasi na pwede pala Nung tayo pandemic. magtrabaho sa bahay nung pandemic. Though, a lot of people maybe ginagawa na nila, pero hindi talaga siya ganun ka-boom nung time na yon. Pero this time kasi parang sa mga nakikita ko lang din po and some of my friends or yung mga gusto talagang mag-work, ayaw na rin talaga nila nung pumapasok everyday. Kaya it's a very good opportunity din na ma-interview kayo kung paano ba talaga nila sisimulan. So, sa 12 years ng experience nyo, ma'am, ano yung mga pwede nyong i-share sa kanila? Na ano yung mga tips? Oo. Bigyan nyo sila mga 10? Unang-una, syempre, kailangan alam mo kung ano talaga yung passion mo. Alam mo dapat kung ano yung kaya mong gawin at gusto mong gawin. Kasi syempre, mahirap magtrabaho lalo na kapag ikaw, sarili mo, sa iyong bahay lang, na hindi mo alam or hindi mo gusto yung ginagawa mo. Kasi marami naman tayo mga sa YouTube University, di ba? Maraming tutorial and of course, Madami nang ang masisearch. government, marami din siyang ibinibigay ng mga free trainings. Hindi lang government, marami ding mga individuals. So, kailangan muna, unang-una, i-identify mo kung ano yung kaya mong gawin at kung ano yung gusto mong gawin. So, yun. Ano po yung expertise ng training nyo? If Normally, virtual assistant. Halos pares kami, general virtual assistant, social media marketing, digital marketing and e-commerce. At ngayon, syempre, uso ang AI. So, we're now Kasama na rin. digitalization and AI. Sige po. Kay ma'am naman, ano yung pangalawang tip? Actually, unang tip, kung wala ka ng pambayad ng kuryente next month, ito yun, pumunta ka na kaagad sa mga agency sites like onlinejobs.ph. Hindi po kami binabayaran, pero hindi naman po kami tatanggi. Jessica. Pero anyway, yun May nga. promotion sila tuloy, ma'am. Yes, correct. Oo, number 1 kasi doon ako unang-una nakahanap ng trabaho sa onlinejobs.ph way back 2013. So doon, meron mga job offers doon galing sa iba't ibang mga companies. Siyempre, sa iba't ibang bansa din siya nanggaling. So magtingin ka na, ano ba yung skill na meron ako ngayon na pwede kong i-offer na hinahanap ng kliyente, na pwede kong gawin. Or either na part-time or full-time. So, nasa sa kanila kung ano yung gusto nilang kuhanin. Makikita naman nila kung ano yung job description, kung kaya nila. Now, pag may mga words silang hindi maintindihan, kasi baka mamaya yung ibang terminology sa inyo, parang ano to? Parang kunyari, knowledge in CRM. Ano yun? Search mo lang. Madali naman mag-search. Pag feeling mo hindi mo kaya, hanap ka ng iba. Ganon yung unang-unang kailangan mong gawin. At ang pangalawa, huwag kang titigil sa 1, 2, kahit 10 applications. Kung pwede kang mag-send kahit 100 applications, kasi ang isipin mo, nasa mga 3 to 5% lang ang response rate niyan. At kung may mag-respond sa'yo na mga 5, sabihin mo na ha, dahil magaling kunyari ka, may nag-respond na 5, at least man lang 1 or 2 dyan, yung mapupunta ka sa interview. Pag na-interview ka, hindi naman din yan lahat tatanggapin ka. So, can you imagine kung ilang numbers of application ang kailangan mong i-send? Yes. No? So, don't think that it's about you pag di ka natanggap or ma-depress-depressan ka. Kasi nakasampung application ka na, nakasampung bagsak ka na ng interview. It's really a numbers game. Yun. Okay, sa akin naman uli. Sige lang, ma'am. Yung iba, di ba, lalo na kapag yung mga taga-probinsya, minsan ang kanilang feeling nila, yung hindi sila masyadong marunong mag-English. So yun, Opo. yun yung Yun yung nagiging minsan, ano nila, ano di ba? eh, Yung value ng sarili nila, Opo. hindi ganun yung pakiramdam nila kasi nga hindi sila masyado marunong mag-English. Ang mga foreigner po, hindi sa kanila, although mas maganda na marunong ka mag-English, pero ang mas maganda yung nagkakaintindihan kayo kung anong gagawin nyo. Kasi ang binabayaran sa atin dito yung skills, hindi yung kung marunong tayo mag-English. Unless na ikaw ay ESL teacher.
'di ba? Pero may mga skills naman kasi na hindi kailangan na, ang kailangan mo lang is nagkakaintindihan tayo, marunong ka mag-follow ng instruction, and normally it's in English. So, magagawa mo yung mga task mo kung sakaling makakuha ka na ng mga Client. trabaho, mga kliyente. And of course, syempre, kailangan, yung iba kasing mga nandito, wala pa silang bangko, yun yung uunahin muna natin. Bago tayo mag-apply din, kailangan mayroon tayong, yung mga kailangan natin like bank. So, paano sila makakapagbayad kung wala tayong payment gateways, di ba? And of course, yung ating mga resume, yung mga Kailangan may profile din talaga yes, siya, profile. ma'am. Actually, yung iba naman sa ibang bansa, hindi naman nila kailangan ng resume. Pero mayroon Ay, kasi hindi na mga... po ba? Hindi lahat. Okay. Pero mayroon so, kasing... more on skills to, ma'am. Yes, portfolio. Okay, portfolio. Halimbawa, sinabi mo ikay graphic designer. So, kailangan mayroon kang maipakita na ikaw ay marunong talaga mag-graphics design. Hindi nila kailangan ng diploma. Ang kailangan nila yung mga ginawa mong graphics. The very reason, kaya Yes. meron pala kayong dalawang website. Yun pala Yes. yun. Alam niyo ka-Power, sabi ko, ma'am, pahingi nga po ng profile para ma-introduce ko kayo. Binigay po nila sa akin ka-Power website, which is, ang dami talaga. Ganun po. Kaya pwede niyo pong i-visit yung website nila. Mamaya lagay natin sa comment section, ma'am. Ano pa, may tips pa po ba kayong maibibigay? Actually, pwede tayong umabot ng hanggang bukas. Hindi tayo maubusan ng tips. Pero ma'am, yung sa inyo po kasi, pwedeng, yun nga, mag-start muna sila mag-apply. And then, kasi ngayon, meron na po kayong sariling business eh. So, paano kayo nag-come up na from being, yun nga, di ba po, mag-apply sila, tapos ipupush na nila, gawin na nating negosyo to. Gawin na natin na tayo na yung magti-train. By the way, sa mga ka-Power natin na nakikinig ngayon, hindi po basta-basta mag-train ng mga tag-DICT, ha? Hindi po basta. Hindi po talaga basta-basta. Kaya profile po talaga nila yon na sila yung one of the trainers ng mga taga-DICT. So, yun. Paano po kayo napasok sa DICT, ma'am? May meron connection to kaming- si ma'am. Hindi. Meron kasi kaming coach before. Her name is Janet Toral. Siya ang nanay naming lahat. Karamihan sa mga nag-train sa DICT. Okay. So, nag-training muna kayo sa Nagpapa-coach DICT. kami sa kanya for different, yung mga Maxwell Leadership Training Program, mga ganon, public speaking yan. Nag-offer kasi siya before. And then, naging consultant siya ng DICT na nagkataon, way back 2016, nagsimula yung kanilang Rural Impact Sourcing Technical Training Program. So, nung 2017, isa sa mga nakuhang una si Sherlane. Tapos, nung 2018, nag-expand sila, saka ako nakuha, tsaka iba namin kasama. Kaya si Dennis nakatabi ko dito ngayon, kasama din Pakita natin si siya. Sir Dennis. Yes. O, di ba? Ang inyong floor director. Sige po, Sir Dennis. Laban yan. Kasya yan. Ayan. Ayan, tatlo po sila dito eh. Okay. Hi, Sir Dennis. So, share mo naman yung experiences mo. Okay, Sa so sa company, paano ka rin nag-start, ganyan. Okay, so that's a good one kasi nga since we have this initiative Ganda ng boses niyo sa radyo. na Kinat ko muna ha. Wait lang. Ang ganda, sir. Oh. Ulitin mo ulit. Okay, hello world, hello diba? Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, especially in Bataan. Magandang hapon po sa inyong lahat and happy kami na nandito and we are going to share our initiative when it comes to freelancing industry. And susuplayan ko lang yung sinabi ni Ms. Roche that when it comes to freelancing 2018, doon namin nabuo yung FAPSCO wherein we saw the gap when it comes to our trainings That's na the very important thing. Yeah, after ng training, yung aming mga graduates minsan nawawala sila. Or bumabalik sila sa dati nilang Wala pa rin nahanap, sir. yes, walang trabaho. That's why FAPSCO, dun siya umusbong. Kasi gusto namin ma-address yung kanilang simple questions with regard to create or how to create an agency and kung paano magtuloy-tuloy sa freelancing industry. Tsaka kung paano po mas makakakuha pa ng mga ibang clients. Yes. Kasi sa inyo po combination of government and private institution which is very good. Kasi po yung iba mostly mga private institution talaga yung nakikita. Pero eto po sila, may mga talk pa po sila sa mga iba't ibang school. Tama po ba? Yes, yes. So the first thing that they need to establish is their profile. Tama ba mga ma'am and sir ko? And what are the things that you are good at? Yes. Yeah. Kung saan sila masaya, yung hindi napapagod, at gustong-gusto nilang ginagawa yung isang bagay na yun. That would be an indication that is your passion. So, kumbaga, parang kung saan na sila tawagin na mag-training ng... bigyan niyo po sila ng specific example nung kung ano po yung tinitrain ninyo. Opo. Yung, for example, sa DICT, ano yung binibigay yung training sa kanila and sino-sino yung mga participants doon. And yung sa mga schools din,
combination of government and private institution. Okay. Para mas makuha din po ng mga kapower natin. Ano yung mga opportunities pa na nag-iintay sa kanila? So sa ngayon, kami ay mga trainers sa DICT, GPA 2.0. Ibig sabihin mayroon ng AI. So ang mga tinitrain namin ay mga tao or mga mga mamamayan. Baka may robot pala dun, Mga mamamayan na nandun sa mga rural areas, especially those in rural areas, Okay. para kapag sila ay natuto na mag-work online, hindi na nila kailangan pumunta sa city para maghanap ng trabaho. Nasa comfort na lang sila ng kanilang home. Basta may internet. Sabi nga, kapag may wifi, may hanap buhay. Uy, bago yun, kapower. Pakiulit nga po. Gusto ko yun ulit. Basta may wifi, sabay-sabay po kayo. Basta may wifi, may hanap buhay. Oh, mga kapower ha. Lahat, parang lahat na halos may wifi po, di ba? Yes. Kailangan lang gamitin. Hanapin mo na lang talaga. Kung ano yung gusto mo. O, yung kung halimbawa wala ka talagang skills, meron naman doon na typing lang, di ba? Mga typing jobs. Typing jobs. O kaya, transcription, yung audio, pwede mong pakinggan, tapos kung ano sinasabi doon, ilalagay mo lang in words. Kumbaga, May mga i-transcribe, ganun. ma'am. And, syempre, mag-check kayo sa internet, di ba? AI na ngayon, mag-check kayo sa internet ng mga AI or mga apps na pwede nyong gamitin ng mga tools para mapagaan ang inyong trabaho, maging smart kayo sa paggawa ng inyong mga trabaho. May question pa ako, ma'am. Since DICT training yan, DICT funded din siya? Yun It's ang maganda for free? doon. Tama po, di ba? Oo. Kaya din kami siguro nagsama-sama kasi pare-pareho kami na parang mas gusto namin libre yung training na binibigay namin. Iyan lang ang ekonomiya naman namin, di ba? Kailangan tayo magbayad ng bills. So, Yes. mahirap din na wala kaming source of income. So, si DICT happen, nagpapasweldo sa buti inyo? na lang. Pag may mga training, yes. Di ba? May DICT na kumukuha sa amin to train. And at the same time, we get to share the training for free. So, dun kami nagkasama-sama together. Gusto ko yung sinabi ni Sir Dennis kanina, yung bridging the gap. Kasi most of the time, or ngayon po papunta na talaga tayo sa hindi naman papunta, nandun na talaga tayo. Mas nag-iiba lang din talaga yung mga trend. It's the digital platform all over the world. Kaya sabi ni Ma'am Charles kanina, yung mga nasa rural areas din talaga na part din ng training. So, kumbaga po to, may study po ba si DICT? Hinahanap nila kung sino yung magiging target participants, or it's up to you na lang din po kung sino yung i-recommend ninyo na kumbaga community, or may mga target talaga sila kung sino-sino? Definitely may tina-target po sa DICT. There's a study wherein in 2018, that's the reason bakit nabuo yung Rural Impact Sourcing. Okay. Wherein if your business or product na hindi nag-i-exist on the online industry, or pag hindi siya nag-search online, pwedeng hindi mag-succeed ang business mo. So that was the one of the gap. Yes. So that's the reason also kung paano ako napunta sa freelancing industry. So I was actually in the pharmacy industry nagwo-work, and then nag-resign ako because I was looking for an opportunity wherein hindi na ako magtatagal sa industry na meron ako sa pharmacy. And that's also the reason bakit nag-try ako ng training ng Rural Impact Sourcing, which is, it was rebranded into Digital Jobs PH and now Sparks. So, yun na po siya ngayon. Yes. Okay. And kagandahan ng training na yun, free training siya. In fact, during our time, pag nag-training ka, whole day po talaga siya. And then, may snack, may lunch. Ilang days? Free Kompleto na snacks. pala po, no? Magti-training ka na lang talaga. Yes. And before, meron siyang bond. So, pag hindi mo tinapos, magbabayad ka. Kaya kinarir ko po talaga. Yun pala. So, doon niyo po sila nakilala. Yes, Ang I am galing. proud that I am a product of this project and program, and we advocate. Kaya kami nagtayo, kami mga pull-up trainers, para maibigay namin yung opportunity for those who are looking for Kumbaga, it's, naman po, giving back. yes, Pay it forward. Paying it forward. And yun ang reason bakit andito yung FAPSCO, to share this sa mga single moms or out-of-school youth, for those who wants to try nyo lang. Baka ito yung hinihintay yung chance or opportunity. Ang galing ni Sir Dennis doon. Sabi ko alam ko po kung saan talaga siya papasok.
Okay, meron po kayong ano ngayon, I believe meron kayong i-share pa sa mga kapower natin. Yung kanina po, yung I think may training kayong paparating or may kasunod po. Ayan, it's your time to shine. So, Alright, so meron po kasi kami sa FAPSCO, we have Level Up. Katatapos lang namin ang aming Level Up ng Gensan na kung saan, syempre, meron din kaming mga tumutulong sa amin, yun yung Color World. And thank you, Color World. Bakbakan po natin. Ano pa? Kay Polly. Of course, special mention, Miss Polly, kung nasaan ka man, dyan ka na lang. yeah, Miss Molly, kompleto po sila dito. Yeah, she's from Prime Aim Victory. So, medyo nasa Mindanao area. Yes. And of course, we would also like to grab this opportunity. Magkakaroon po tayo ng high-level Filipinas. Unang pagdiriwang. So, this is in ASEAN MICE Center, Quezon City, sa loob ng UP Diliman. And we are expecting 1,000 in person. So participants, makita-kita po tayo yung mga freelancers who would like pwede ako to... pumunta dyan. Definitely. Oh yeah. Just an Sold update, out? sold out na po yung ticket. Yes, and but of course we're online. offering, ilalagay namin sa comment section yung live virtual. Kung gusto Opo. niyo pong mapanood yung link Para kung ano din, saan magkaroon kayo. sila ng idea. Ano ba talaga? Yes, definitely. Paano Go ahead. magsisimula? Sige po. This is a paid event, DJ Jess. Isisend na lang siguro namin yung link para makita ng iba. But para lang maintindihan nila ano yung high level, it's a tool na ginagamit para ma-automate yung trabaho na normal natin ginagawa ng mano-mano. So, yun yung tool na yun, na karamihan sa ating mga Pinoy, yun yung ino-offer as part of their service. Now, itong high level na to, normally, ang mga natututo dito, yung mga naging VA na ng mga ilang taon, naranasan na mag-offer ng ibang service, ito pang technically high level talaga kasi kailangan mas naiintindihan mo na yung mas maraming aspeto ng online services. Mga teki po digital talaga marketing. sila. Ang galing. Oo, ino-automate niya na. Kaya lahat ng mga matagal ng VA sa industry na mapupunta doon sa high-level event as part of their first anniversary celebration, kaya magkita-kita tayo doon ng naka-Filipiniana at yung hindi na nakabili ng ticket, pwede naman kayong makishare online. Alam ko meron ding special link at special price yata para doon sa mga online. So, share hintayin na lang nyo. po nila yan Yes, ang sa founder ating niyan comment ay section. founder niyan ay si JC Tan. Hello, my dear. Yeah, shout out niyo po si Isa Sir JC. Yes, member din ng FAPSCO and of course si Marge Aviso. Yes. Opo, bale, mayroon din kami sa FAPSCO mismo, mayroon din kaming ibang program like Ayan, ma'am. Ayan Level yung Up, Level i-share Up mo. Cebu, which mangyayari siya ng November 25 to 26. So, sa mga taga Cebu, kung meron man. na Ay, wala nakikinig, bang level up Bataan? meron, pero sa Level Up Bataan kasi, yung business center ng sa Bataan, sabi niya, ganapin daw namin sa La Union. So magkakaroon kami ng Level Up La Union. Ba't napunta sa La Union? Yun kasi yung gusto nila, maggala. So sa halip na dapat dito sa Bataan, pero sabi niya, sa La Union na lang So daw. Level Up Luzon to? Opo, Level Up Luzon. Oh, yun po pala. Kung meron na po kayong mga announcements niyan or mga link, share nyo na lang din po sa comment section para yung mga ibang kapower natin, pag binalikan nila yung live, they will know kung saan po nila kayo pwedeng makita, matagpuan, at makontak, di ba? So, last message na lang po from Sir Dennis, Ma'am Rosh, and Ma'am Shirls. At Alright, baka kung may so- gusto pang batiin. Thank you very much. So, as mentioned, may konting gala, but that's the beauty of the online freelancing. So, Yes. we work anytime, Anywhere. anywhere. We bring the work with us. Yun yung kagandahan. Yun po talaga yun. Flexibility. Yes. So, but of course, we would like also to highlight that we also offer international events. Yun po is if you are looking for business venture or if you have an existing business, pwede po natin kayong ma-invite at madala po namin kayo to Hong Kong, Thailand, Vietnam, and of course, part din ay Singapore. So, all of those are being subsidized or sponsored. Yun po yung kagandahan. Parang ako yung una magiging kliyente niyo. So, lahat ng industry, so naka-plan out na yan all throughout the year. So, if you are interested, so please do follow the FAPSCO or just message in this show or in this comment section dito.
Apo, Yeah. share nyo na lang yung link. I-share ko po na ang pinaka-head doon sa aming international ay si Sir Dennis Pagyo. Siya yung nag-head ng international events Ayan, namin. bongga. So, ang masasabi ko lang sa mga freelancers out there, gusto maging freelancer out there. So, huwag na kayong magpabukas. Yung sinasabi kasi nila, hindi pa ko handa, hindi ko pa alam. So, pwede naman na mag-start ka na and habang iyong inaaral, hanapin mo muna kung ano yung kaya mong gawin at kung gusto mo pang gawin, aralin mo at habang inaaral mo, pwede ka na rin mag-apply. Kasi di ba minsan, hindi natin matututunan talaga siyang 100% kasi evolving talaga ang technology. So, you have to start now. Yes, Yan, thank you, tamang-tama. Ma'am Charles. Ang gaganda ng mga sharing. Last na po, para kay Ma'am Rosh. Thank you. Yan. Sabi nga, the best time to start freelancing was 10 years ago. Good thing medyo Oh, nauna oo, kami ng nauna konti. kayo. Oo, ano lang yun, kumbaga naswertehan lang namin. Pero the second best time to start freelancing is now. Kasi As ngayon... in now, 5:06 Oo. p.m. Ngayon na, mag-search na kayo. Search na po kayo. oo. Kasi akala kasi nung iba, masyado siyang technical. Kung hindi kayo, ako mismo I've been in the freelancing industry for more than 12 years. Pero the more I learn, the more I realize how little I know. So, lalo na kung hindi ka magsisimula ngayon. So, kung may hindi ka alam, mag-search ka lang. Lalo na may AI na, mas madali siya ngayong tanungin compared sa amin dati na wala. Tapos meron pa mga coaches online na pwede nyong i-follow. Marami kami mga free training. By the way, you can check out our website, fapsco.ph, or you can also follow our page, facebook.com/fapsco.ph. Okay. Ayan, para sa mga free training and events. Sabi sa inyo, ako'y una magpa-follow ma'am. Thank you so much po. I think naman marami pong mga kapower natin ang may natutunan ngayon at nagkaroon ng idea kung paano madadagdagan ang income. Siyempre, hindi natin i-disclose magkano bang kinikita ng tatlong to. Ayan na tayo eh. Oo, wala po kami pinag-usapan na ganun, kaya hindi natin i-disclose. But the good thing about that, yung share po kanina ni Sir Dennis, na pwede kang magtrabaho kahit saan, dala mo yung work, pero at the same time, nag-enjoy ka. And hawak po natin yung mga oras natin. And kung sa kita naman din, based on experience, mas malaki talaga siya ka-power. Iyon na lang yung maa-assure namin sa inyo. Mas malaki po siya. Pero syempre, depende pa rin sa kung sipag at sa kung saan po talaga kayo magaling. So maraming salamat, Sir Dennis, Ma'am Rochelle, and Ma'am Charlene. Thank you so much. And yan, mag-ano na po kayo, mag-bye-bye kayo sa ating mga kapower. Ayan, thank you. At sa mga kapower po natin dyan, mamaya ilalagay po ko nila sa comment section yung mga Facebook page and website nila para mas makita nyo po kung ano yung mga ibang ino-offer po nila online at para simulan nyo na rin yung freelancing job ninyo. Ngayon na, as in now na. 5:08 mga kapower at abangan nyo pa rin po ako, makakasama nyo pa rin ako hanggang alas 8 yan dito lang sa Power Radio 104.5, always together. From the ocean.